Yo, what's up mga boards? Welcome back to the vlog. Welcome back to Entrep Diaries. Ako nga pala si Chicoy Gonzales at ngayong araw na to ay pag-uusapan pa natin ng mas malalim pa ang tungkol sa hatian sa negosyo dahil sasagutin natin ang mga specific questions ninyo na nilagay ninyo sa previous vlog natin. So without further ado, simulan na natin to. Go shoot! So, we are back at it again. Ako nga pala si Chicoy Gonzales, isa akong micro-entrepreneur na puro kapalpakan na lang ang ginagawa dahil ngayon ay lubog pa rin ako sa utang. At ginagawa ko itong mga vlogs na to para i-share sa inyo ang mga kabobohan at pagkakamali ko sa negosyo. At syempre, ang katotohanan sa pagpapatakbo ng isang maliit na negosyo. Alam ko, mapapansin ninyo na medyo ibang boses ko kasi meron tayong sipon ngayong araw. Actually, isang linggo na ako sinisipon. Hindi sapat yung tubig at pahinga mo kung kailangan ko na talagang maggamot. Kaya pagpasensya nyo muna kung medyo iba yung boses ko ngayon. Anyway, so naging maganda kasi yung mga feedback nung nakaraan sa ating last video. Na makikita nyo nga dito, yan yung tungkol sa hatian sa negosyo. At ngayong araw na to sa bago nating vlog, for today's Wednesday vlog, ay pag-uusapan natin yung ibang medyo mas specific na problema ninyo sa negosyo ninyo. Doon sa sisimulan yung business. Ang gagawin natin ngayon, titingin tayo ng mga comments sa comment section from the previous vlog. Kaya kung naglagay ka ng comment sa previous vlog, napakaswerte mo dahil masasagot natin yung tanong mo ngayon gamit ang video para mas malinaw pa. So, simulan natin to mga parikoy! Let's go! Ang unang tanong ay nanggaling kay Maricoy Virgilia Amahan. Sabi ni Maricoy Virgilia Amahan, "Kasosyo, may kakorpo ako na negosyo tapos yung capital nila is amounting of 250,000 pesos. Yung isa naman ay 250,000 pesos din. Pero wala sila sa operation kasi nasa ibang bansa sila. Pero makapagbigay naman sila ng steps at advices kung paano palaguin ang negosyo namin at sa akin is only 100,000 pesos pero ako ang nakafocus sa negosyo. May idea po ba kayo kasosyo kung ano ang dapat hatian? Salamat po." Ayun, maraming salamat Maricoy, kasosyo Virgilia Amahan sa iyong tanong. Magandang question yan dahil may de-demonstrate ko sa inyo kung ano nga ba sa tingin ko ang magandang gawin para maayos natin ang hatian ninyo sa negosyo para magkaroon ka na ng peace of mind. Anyway, ang lahat ng sasabihin ko dito ay mga teorya lang kasi marami naman tayong mga bagay na hindi alam maliban nga lang doon sa sinabi mo na information na to. Bago natin simulan, hit the like button para naman syempre maramdaman ko naman may pakinabang itong mga pinagagagawa natin dito, mga Maricoy at Maricoy, di ba? Simulan natin! Let's go! Ito muna yung mga facts na pinagbibigay na niya. Una, tatlo sila. Yung isa, 250,000 ang investment. Yung isa, 250,000 ang investment. Yung isa, 100,000 ang investment. Basically, base sa unang rule natin na capitalization, napakadali lang ng hatian nito. I-assume natin na talagang 600,000 lang ang kailangan pera para mapatakbo yung negosyo. I-assume lang natin na yun talaga yung kailangan nyo to start. Kumbaga, hindi yan kulang. Kasi kung kulang yan, halimbawa, 1M yun. So, ibig sabihin, nasa 60% lang yun na fulfill ninyo. So, para hindi na masyadong magulo, i-assume na lang natin na 600,000 lang kailangan yung pera para mapatakbo yung negosyo na yan. Kasama na dyan yung investment sa equipment, pambayad sa tao for few months, pambayad sa pwesto for few months, pang renovation, pang initial inventory, at kung ano-ano pa. Basta i-assume natin na yung 600,000, that's everything you need to start the business. Dahil establish na natin yan na yan nga ang kailangan yung pera, ibig sabihin 100% ng kumpanya ay nagkakahalaga ng 600,000 pesos. Sa 600,000 na yun, ibig sabihin, ang pagmamayari ng dalawa ay tig 41.6%. Sa'yo naman, matitira yung 16.6%. So kung babasihan natin ay capitalization lang, napakadali lang nito. Yan ang pagmamayari mo, 16.6%, at sa kanila naman ay tig 41.6%. Mas malaki sa kanila dahil capitalization nga ang pinag-uusapan natin dito. Mga Maricoy at Paricoy, paulit-ulit ako, capitalization pa lang ang pinag-uusapan natin dito. Para sa akin, ang magandang susunod na step is isipin kung ano nga ba ang roles and responsibilities ng bawat isa. Sabi mo, yung dalawa, hindi sila makikialam sa operation, pero ikaw naman ang magpapatakbo ng negosyo. Ibig sabihin, comment lang ang magagawa nila. Basically, pwede silang tawagin na investor advisor, pero dahil hindi ko naman alam kung kaya ba talaga nilang mag-advise, marami na ba talaga silang experience sa negosyo, marami na ba silang napalagong mga negosyo, marami na ba silang na-investan, marunong ba talaga sila sa mga bagay-bagay sa pagpapatakbo ng negosyo, meron ba silang tinatawag na specialty, pero sa usapan na to, i-assume na lang natin na wala talaga silang ibang alam na advanced. So, from that point, i-zero out na natin ang value ng mga tips na ibibigay nila. Huwag na natin bigyan ng value yon. Ngayon, bilang ikaw ang mag-ooperate at magpapatakbo ng lahat ng negosyo, ikaw ang sasalo ng lahat ng sakit ng ulo, meron kang tatlong option actually. Una, susweldohan ka. Pangalawa,
shares ang ibabayad sa'yo. Tatasan yung percentage ng ownership mo. Pangatlo, pwede rin namang combination. Merong mga advantages and disadvantages ang paggamit ng shares. Ganon din ang paggamit ng salary at syempre, paggamit ng combination of the two. Kapag sweldo ang pinili mo, ibig sabihin, susweldohan ka lang talaga ng kumpanya. Mag-uusap kayong tatlo kung magkano ba ang dapat na sweldo mo for your effort. Ibig sabihin nun, completely separate ang kikitain mo pa as an owner. Meron kang kita from your shares na 16.6% at meron kang sweldo na mapanghahawakan mo. Ano ang advantage nito? Ang advantage nito para sa'yo, na cash out mo na agad ang income mo. Kumikita ka na agad, nababayaran ka agad for every effort na ginawa mo. Maliban doon, kikita ka rin dahil nag-invest ka nga sa negosyo. Owner ka pa rin at empleyado ka rin ng negosyo, sumweldo ka na, meron ka pa rin potential na kita from the shares. However, maliit lang yon. Ang disadvantage nito is baka biglang lumaki, napalaki mo yung business, tapos ang sweldo mo syempre hindi naman agad tataas yan, tapos ang share mo nanatili sa 16.6%. In a way, medyo pwedeng magkaroon ka ng malaking loss kasi ikaw ang nagpalago pero ang sweldo mo ito lang, tapos ang percentage mo ito lang. Sa isang way naman is yung tataasan mo nga yung ownership mo sa company. Ang sweldo mo, wala ka ng sweldo, allowance lang, enough for you to live. For example, magkano ba per month ang kailangan mo to live? Minimally sobrang minimal. Let's say, 5,000 a month lang. Yun lang ang allowance mo lang, wala ka talagang sweldo. Allowance mo lang, panggastos mo lang, pamasahe mo, pangkain mo lang, yun lang ibibigay sa ng kumpanya. Pero tataas naman ang ownership mo sa company. Ibig sabihin, pwedeng tumaas yan from 16%, pwedeng kainin mo hanggang 70% kasi ikaw magpapatakbo lahat, tas wala ka pang sweldo. 'Di ba? Kumbaga, napaka-risky sa'yo. Nag-invest ka na ng pera, wala ka pang sweldo, kumbaga pwedeng mangyari na after 2 years lahat ng effort mo, walang bayad. Ginagawa mo. Ganun ang katotohanan kapag ikaw ang shareholder. Kapag kinuha mo ang shares, yan ang medyo risky part doon. Pero kapag lumago naman ang negosyo, mas malaki talaga sa'yo. Bakit pwede kang umabot up to 70-75%? Kasi wala namang gagawin yung mga ibang investors. So, ibig sabihin, bibigyan mo ng value. Ilan ba yung value ng effort mo? Wala ka na sweldo, tas effort ka pa, sikat ng araw hanggang paglubog ng araw, nandiyan ka, nagtatrabaho ka, talagang gagawin mo lahat para mag-grow ang business. Ang advantage nga nun is yun. So, ang laki ng ownership mo, and syempre, dahil malaki ang ownership mo, mas sisipagan ka pa, nagpalaki ng negosyo. Maganda yun para sa investors na lumaki yung business. Maganda rin yun para sa'yo dahil magiging mas malaki ang pagmamayari mo dun sa negosyo. Kaya naging maganda na bigyan ka lang ng share ng company kasi ibig sabihin nun, hindi kailangan maglabas agad ng pera ng kumpanya. Pag hindi kumita ang kumpanya, wala ka rin kita. Parang ganun lang naman yun. Kung ako tatanungin mo, talagang para sa akin, siguro yung value ng pera nila, 250,000, pwede na yun sa tig 10%. Sa akin yung 80%, sa inyo yung 20%, palalagyan ko tong negosyo na to, gagawin ko lahat ng mga kaya ko, day in, day out, lahat yan. As in, di na ako magjojowa para dyan. Joke lang. Mami magalit. Basta para sa akin, kung investor lang sila at wala silang masyadong ambag sa negosyo, masyadong maliit ang value ng pera. Sa negosyo kasi talaga, kung pera lang ang iaambag mo, napakaliit na value niyan. Pero kung isa kang malupit na advisor, katulad ng Kasosyo Arvin, talagang mag-i-invest na siya, mag-a-advise pa siya, pwede siyang kumuha ng mas malaking chunk sa 10%. Pwedeng umabot ng 15% kasi yung 5% is for the value na kaya niyang ibigay sa negosyo maliban sa pera. Yung connection at lahat ng ano-ano pa. Napakaraming pwedeng pag-usapan para magbago ang value ng percentage. The other option naman is combination. May sweldo ka talaga at may shares ka pa. So, ganun din naman yung thoughts doon. Ikaw combine mo lang, titimbangin nyo lang kung ano ba yung worth it para sa'yo at worth it para sa kanila. Para sa akin, yun yung basic na sagot ko. Pwede pang mas lumalim yan kasi kung mas marami pang information. Pero, in the end of the day, talagang negotiation yan. Ilan ba yung porsyentong willing ka? Ilan ba yung sweldong willing ka? At syempre, willing sila. Maraming factors na dapat i-consider. Pero at least, meron kang konting idea kung saan ka pwedeng magsimula. Diba? Okay, Maricoy Virgilia, sana natulungan kita dyan. Kung may tanong ka pa, ilagay mo sa comment section. Syempre, don't forget to hit the like button and click the subscribe kung talaga namang tingin mo ay may pakinabang tong video na ginagawa natin. Next question naman ay pinadala ni Crazer TV. Sabi niya, tungkol naman sa kung kailan ba dapat kuhanin yung shares, monthly ba o yearly ba? O kung dapat ba ay kukunin lang yung ideal minimum or above minimum wage ng employee. Then the rest sa negosyo lahat. Ang pinaka problema ko din kasi pare ko, since malaki pa ang pinagkakautangan ko like bank, loans o kung ano-anong utang na litsi na yan dahil sa pandemic, hindi ko mabayaran kaagad. At nagkaroon na ng penalty yung iba at interest. Dahil
dahil sa parehas tayo ng sitwasyon, pare koy, andito ako sa channel mo, nakaabang. Ito na nga, sasagutin na kita, pare koy. So basically, meron kang few questions, 3 questions. Unang tanong mo, kailan ba dapat kuhanin yung shares o yung kinita ng kumpanya? Para sa akin, kukunin mo lang yon kung dapat na ba talagang kunin. Kasi usually, kapag nagsisimula ang negosyo, sa umpisa ng negosyo, marami ang kailangan bilhin after 1 year, after 2 years. So hindi mo pwedeng basta kuhanin lahat ng income mo agad kasi paano ko makakabili? Pwedeng mangyari na walang dividend for the next 1, 2, 3 years. Kasi kailangan nyo yung pera na yun, it's either pambili ng equipment, pambili ng sasakyan, pambili ng inventory, pangkuha ng bagong pwesto at kung ano-ano pa. Pero kung gusto mo talaga kumuha, pwedeng kumuha ka na, sabihin natin na 10% ng net income nyo for the last year para at least meron ka man lang matikman. Kasi di ba, habang hindi mo naman kinukuha yung pera doon, lumalaki naman yung value ng company. Hindi mo nga lang niliquidate pa yung value na yun. Pero kung kukunin mo naman lahat, paano kayo mag-grow? Baka hindi na kayo lumaki. Wala na. Ang company hindi nag-grow, namamatay. Sure yan. Totoo yan. Next question mo naman, tungkol sa minimum wage. Nasa sayo yan. Tulad na sinabi ko kanina, kung magkano matingin mo dapat mo sweldo, kasi kung meron kang pangangailangan din, syempre, di ba? Saan ka kukuha ng pera kung nakafocus ka sa negosyo na yan, tapos wala ka man lang income? Ang masasuggest ko, minimum lang na pangangailangan mo, kahit below minimum wage pa. Kasi ako, magkano lang lifestyle ko, di ba? Kahit mag-minimum wage ako, buhay na buhay ako. Kahit below minimum wage pa, buhay pa rin ako. Last na nabanggit mo is yung real problem mo is about sa utang na kinukulili ka na nga nila. Ang masasabi ko lang dyan, pare koy, wag mong gagalawin ang pera ng bago mong negosyo para ipambayad dyan sa ibang pinagkakautangan mo na yan. Kasi tandaan mo, itong negosyo na to, na especially makipag-partner ka pa, ibang negosyo yan sa pinagkakautangan mo. Ang ipambabayad mo dito sa pinagkakautangan mo na to, either yung sweldo mo o yung dividend na. Hindi pwedeng yung puhunan nito, kukunin mo at ipambabayad mo dito. Bad yun, especially kung may partners ka. Wag mo itatrato na sa'yo to. Hindi. Ang sa'yo lang, yung sweldo mo at yung dividendo mo. Yun ang sa'yo. The rest, hindi sa'yo yun. Kaya hindi mo pwedeng ibayad yun dito. Okay? Sana natulungan kita doon, pare koy Crazer TV. Okay, eto pa. Isang last inquiry na galing naman kay Maricoy MJ Lama. Sabi ni Maricoy MJ Lama, paano kung halimbawa, partnership pero yung isa may puhunan at yung isa naman ay walang puhunan pero siya ang magpapatakbo nito? Paano kaya yun kasosyo? Sana masagot. Sobrang konti ng information na binigay niya, pero basically, kung yung isa may puhunan, yung isa wala, depende pa rin to sa laki ng puhunan. Kung ang puhunan naman ay 10,000 lang at yung isa ay siya ang magtatrabaho at magpapalago sa 10,000 na yan, siguro pwedeng mas malaki ang pagmamayari ng magtatrabaho dun sa 10,000 na yun. Kasi ang liit ng value Pero kung let's say 1 million yun, tapos palalaguin nung isa, yung 1 million na yun, from the point of view nang ikaw yung walang i-invest, ikaw lang ang magtatrabaho. Ang gusto ko 50%. 50%, 50-50 dapat. Kasi ako lahat ng trabaho Ikaw investment ka lang. At hindi naman maliit yung in-invest mo, hindi naman 200,000 lang, di ba? Pa 1 million yon. So, pwedeng 50-50. Pero, from the point of view naman nung mag-i-invest, kung ako tatanungin mo, akin lahat ng kumpanya, susweldohan na lang kita. Ikaw na lang magpatakbo ng negosyo. Ang disadvantage nun, pwedeng, syempre, motivated lang siya sa sweldo at hindi siya motivated palakihin ang negosyo. Pero kung ikaw kasi magbibigay ng equity bilang owner, ikaw magbibigay ng equity para lang makuha mo siya on board, hindi maganda yun. So, marami siyang mga question mark parts, pero yung basic nun, kung ako yung mag-i-invest at hindi ko naman nakikita sa'yo na talagang driven ka by ownership o yung pagpapalaki ng negosyo, gusto mo lang magkaroon ng trabaho, gusto mo lang kumita, sweldo na lang ibibigay ko sa'yo, patakbuhin mo lang yung negosyo at maghahanap na lang ako ng ibang tao na talagang magpapalaki nun. Pero depende pa rin talaga yan sa magiging usapan ninyo, ano nga ba talaga yung pwede niyang i-contribute, day in, day out ba, magtatrabaho siya, palalakihin ba talaga yung negosyo na yan? So, pumayag ka na sa 50-50. Pero kung binibigay mo lang sa kanya yung equity para sipagan niya, hindi mangyayari yun. Kahit pa, bigyan mo yan ng 80% equity, hindi niya yan sisipagan dahil hindi naman niya naiintindihan kung ano ang value noon. At syempre, bilang investor, hindi ka mag-i-invest sa taong hindi nakakaintindi noon. Simple lang yun, part na yun dahil konti lang din naman information natin. So, ayun lang naman ang ating very quick Q&A. I hope na meron kayong natutunan, mas nalinawan pa kayo kung paano nyo nga ba madidesisyonan kung ilang porsyento ang ibibigay nyo sa mga magiging investors ninyo or partners ninyo. Huwag kayong magmamadali maghanap ng mga partner. Make sure na naintindihan nyo muna yan bago nyo pasukin. At sana nga itong video na to ay nakatulong sa inyo para mas lalong maintindihan. Invite ko na rin nga pala kayo mga pare ko na please go check out Koy Founders Club. Yan sa Facebook group. Join na kayo doon at pwede kayong magtanong din doon at masagot na iba pang mga Koy Founders natin. Syempre, active din ako mga pare ko sa Facebook at Instagram. I-check nyo na yung dalawang areas na yan dahil napakadalas kong mag-post
post, especially sa Facebook ko. Yung mga content na nandun na exclusive talaga para sa Facebook at sa Instagram, exclusive din para sa Instagram. Ako nga pala si Chikoy Gonzales at nagsasabi na kung ano man ang pinagdadaanan mo ngayon, kung ano man kapalpakan ang nagawa mo sa buhay mo sa pagnenegosyo, okay lang yan dahil ang failure is part of the learning process. It's part of success actually. Kaya mahalin natin ang mga failures natin at i-share natin sa iba para syempre makaiwas sila. Tulad ng nangyayari sa akin ngayon dahil wala akong mentor, napakarami kong kapalpakan at sinishare ko na ngayon sa inyo ngayon. Kung nahihirapan ka ngayon, wag kang titigil dahil matatapos at matatapos din yan. Kaya ano pa hinihintay mo, pare koy? Kilos na! Go shoot!